Good morning. Ang topic natin ngayon ay dalawa pala. Diversification and asset allocation. Okay, ang sabi dito ng Google, diversification is a strategy that involves spreading out investment or resources across different areas to reduce risk. Kailangan daw naka-spread yung investment natin sa iba-ibang resources or assets para ma-reduce ang risk. Okay, kailangan i-allocate natin yung investment. Kaya ang next, tingnan natin yung asset allocation. Saan mo ilalagay yung pera? Anong mga assets? Okay, yung asset allocation, again sa Google, asset allocation is how investors divide their portfolios among different assets that might include equities, which means stocks, fixed income assets, mga bonds, US bonds, and treasuries, and cash. Okay, ang mga asset allocation natin, marami yan. Different assets. Dapat daw meron kang sa portfolio mo, meron kang yung mga mga industries, mga stocks, mga companies sa industrial, manufacturing, mayroon sa transportation, mayroon sa utilities, utility companies, financial companies like mga banks, healthcare companies, energy companies, mga companies sa real estate, meron din kang dapat mag-invest ka rin sa international, sa mga materials ginagamit sa production ng mga products, and consumer goods. Napakarami yan na i-allocate mo yung pira mo. That means yung pira mo i-divide mo in different percentage. Meron din sinasabi lang growth stocks, meron din value stocks, meron din small cap, dapat meron kang medium cap, large cap. Kaya kailangan meron kang yung diversified nga, well diversified yung portfolio mo. Napakaraming dapat pag-aralan sa pag-invest, pero nagawa na yon ng Vanguard. Lahat ng sinabi ko, yung asset allocation, yung diversification, may isang company na alam ko, kasi yun lang ang binabasa ko, Vanguard sa Vanguard, kaya doon ako nag-invest. Marami silang professional money managers doon, mga brokers na mataas ang pinag-aralan, nagka-license, kaya binuo nila yung mga ETF or mutual funds. Mamili kayo ETF or mutual funds. Lahat ng pag-aaral, pag-analyze, pag-evaluate, inilagay nila sa mga stocks doon sa Vanguard, yung mga list.
Ay, pakita ko yung bagong listahan ko para huwag na tayong mag-aral pa. Mag-copy na lang tayo. Kasi nagawa na nila yun. They did all the work. All you do is pick. Mamili ka sa mga ito, ginawa ko. Namili ulit ako ng bago. Dinagdagan ko yung 10 dati. Ngayon ilan na ito. Marami na. So, yung time na spend nyo, pag-aaralan na yan, hindi na kailangan para sa akin kasi nagawa na lahat yun ng Vanguard. Kaya ito na yung diversification na sinasabi nila, mga sectors, nandiyan na lahat. Kaya sa environment, ito US environmental, social, and government. Bagong kwan dito ESG ang tawag nila yan. ETF. Mayroon ETF ang kasi hindi, narinig ko lang, hindi ko alam ang whole story na para mag-member ka ng environmental, social, and government sa stocks na ito pinili nila para i-group nila. Kailangan you're concerned, yung company mo is concerned or nasa priority nila yung how to take care of the government, of the environment, mga social events, saka government regulations and policies. Kaya may mga stocks dyan. Kaya tinawag ESG. Correct me if I'm wrong. Hindi ako familiar dyan kasi bago yan. But anyway, yung sinabi kong diversification and asset allocation, nandito na lahat yan, nagawa na nila. You don't have to do it. Ito nga yung sabi ko, yung ESG inception, kung kailan ginawa, 2018, mga ilang taon na pala yan. Pero lately ko lang nalaman. Expense ratio is 0.09, it's below 10, it's okay. Kung dyan yung gusto mag-invest. Ang market cap niya, hindi ko pa nare-research yan. Research niya sa Google. Ang return niya, ito ngayon is year to date. Maganda rin return nito, 13%. 1 year, 19%. So it's okay. See? Para yung secret nito sa lahat ng mga ETF nito, ito ang number 1. Gaya ng sabi ko, lahat ng sectors, allocations, mga utilities, ganoon, utilities, sa materials, lahat ng sector ng economy nandito sa stock na ito. Financial, healthcare, sa energy, international, kasama na rin dyan. Over 3,000 companies to mixed together in one fund. Kaya you're talking about diversification, allocation of assets. Ito well diversified. You don't have to do anything really.
Kung satisfied ka sa earnings nito year to date, 13%, 1 year, 18%. That's good enough for me. So, like I said, the market cap, how big the company is more than $500 million. And the most important thing about this company is this ETF is the expense ratio. Like again, you click that, and expense ratio measures the operating costs of the mutual fund or ETF related to its assets. It is calculated by dividing the fund's operating expenses by the average dollar value of its assets under management. Ang ibig sabihin yan ang ibinabayad mo sa Vanguard pag binili mo yung ETF na yan. 0.03%. 0.03%. So that's the lowest I can find. So what else can I say? Okay, so this is about 12 minutes video, and I'll see you tomorrow if I can make another video tomorrow.